Kaya ara, mga kabluming nanay, have a life and be healthy. So yun, sa mga dati na po nanonood ng vlog ko, so hindi po lingid sa kaalaman po ninyo na yun po, from ECE teacher, nag-transfer po ako sa primary, tapos nag-resign ako agad. Ilang few weeks lang, tapos nag-resign ako. But I need to render 2 months notice. Kasi ano pala, dito po sa New Zealand, pag sa primary and secondary sector ay hindi po 4-week notice ang binibigay, kundi 2 months. 2 months notice para magkaroon ng enough time ang school para kumuha or mag-hire ng bagong kapalit. So for clarification po sa mga iba na iba yung pagkaintindi, hindi po ako, I wasn't fired, kundi po resign po ako. Yes po. Kasi due to health reason. So yun, dapat po magre-render po ako ng 2 months notice. Pero dahil nga yung massive yung atake sa akin ng panic attack, kasi yung trigger ko is yung mismong don't get me wrong, hindi po yung school mismo, kundi yung sarili ko na yung pagpasok ko every day is just to survive, at nagbibigay sa akin ng hindi ko ma-explain na anxiousness, na uneasiness, at saka sadness. Yun po, hindi ma-explain na sadness dahil dun sa mga ang daming factors. Yung nasabi ko na po yun before sa mga post ko sa Facebook. So ayun na nga. So, nung Thursday, nagpatingin ako sa GP ko, sa clinic. Tapos, binigyan ako ng another further assessment. Kahapon, sinamahan ako ng asawa ko. So, yun. Niresetahan ako ng doktor ng pill na pampakalma. So, na pwede kong mainom tuwing ma-feel ko yung anxiety attack or panic attack. Na yun, na plan ko naman inumin kapag inatake ako. Pero alam ko naman yung triggers, kilala ko yung sarili ko, alam ko yung kapag yung sarili ko, kasi ang daming information akong naiisip na tumatakbo sa isip ko, yun yung trigger sa akin. So ayun, nabigyan ako ng medical certificate. So starting on Monday, I don't need to report anymore kasi nakasick leave na ako. So from starting on Monday, nakasick leave na ako hanggang sa matapos ko yung petsa ng pinakahuling dapat ako mag-render ng notice sa school. So, alam na ng principal ko. So, ako lang yung nawalan ng trabaho na parang nakahinga. Alam niyo po yun. Yeah, may uncertainty, pero hindi na ako, wala na. Super relax na yung pakiramdam ko. Tapos, kahapon nakakain na ako ng maayos. Dinala ako ng asawa ko doon sa paborito naming kainan na Thai food. Tapos nakatulong na ako ng maayos na walang inaalala. So, yun, kampante yung loob ko, naging relax. So, sa mga taong may pinagdadaanan nga po na kagaya ko, yung mental health po natin ay napaka-importante. Kasi kapag siya yung disturb, buong pagkatao, wasak. So, yun. So, kailangan natin talaga i-prioritize ang mental health natin. Kasi, dahil nga, hindi tayo makapag-isip logically, dahil nga doon sa anxiety or panic attack na nararamdaman natin, lahat apektado. Yung work, family, tsaka yung well-being talaga. So, maisasuggest ko talaga is, pag nakaramdam na kayo ng ganito, step back muna. At, magpatingin po talaga sa mga sa professional, seek professional help. Kasi yun po yung nakatulong po sa akin since Thursday night, medyo umalwan po yung pakiramdam ko. So, yun, I'm just sharing my experience, not to give threat to anyone, but to inspire. Kasi yun naman yung goal natin dito sa vlogging, is para, alam niyo po yun, makapagbigay kaalaman na, yes, may ganitong pangyayari.
May nangyayari talagang ganito. Dati kasi hindi pa tayo open sa heart attack, panic attack or anxiety attack. Pero ngayon may pangalan na siya. Pero dati na tong nararamdaman ng ibang tao, kaya lang hindi pa natin napapangalanan or hindi pa aware yung iba. But yes, panic attack or anxiety attack is real. At kailangan nating pagtuunan ng pansin. So ako dahil napagdaanan ko na to before 2018, so alam ko na this is not healthy for me. Ito yung trigger, so I need to step back dahil kailangan kong pangalagaan yung well-being ko. So yung pera mahanap naman yan, pero yung buhay ko at yung relationship ko sa mga anak ko hindi na magbabalik yung time na masasayang ko dahil hindi ako okay. It's okay to not okay, but yes, we need to address the problem para maging okay tayo. So yun lang. Let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya. Kahit hindi ako hindi ako fresh. Sobrang namayat ako. Pero yeah, babalik tayo. Babalik tayo, maging fresh at maging masaya ulit. Laban.